Magandang araw mga bro. Sa araw na ito may gagawin tayo. Ito Pensonic, malit lang na TV to. Ang problema niya dumilim. Tapos kung minsan nagkukurap-kurap siyang ganon. Tapos hanggang sa didilim na. I-check natin to kung anong problema nito. Yan. Hinihintay ko kung lumabas yung niya nagkukurap-kurap siya tapos dumidilim. Check natin, bubuksan ko muna. Ayan mga bro, kung mapapansin nyo yung kulay niya, madilim na. Ayan, lumabas na, madilim na yung kanyang larawan. Yan ang i-check natin mga bro. Ito na mga bro, tanggalin ko muna yung back cover nya. Ano lang to, 15 inches lang pala to, Pensonic. Tanggalin ko muna yung mga tornilyo nya para makita natin yung loob. Ayan mga bro, natanggal ko na yung cover nya. Ito na, lumabas na yung kanyang mga pyesa. Marumi oh. Ang una natin gagawin mga bro, i-check natin tong LVDS na to. Baka nagkaroon na ng problema LVDS nya. Linisan muna natin. Kasi kung minsan sa ganito yan sa LVDS nya nagkakaroon ng problema. Yan. Linisan ko muna mga bro. Ito na mga bro. Nalinis ko na yung LVDS nya to. Tinanggal ko na to. Nilinisan ko na. Tapos nilinis ko rin itong mga board nya. Wala naman ako nakakita rito mga bro na problema. Pati ito connection. Ngayon i-connect ko uli yung kanyang panel. Tapos kabitan natin ng channel. Check natin kung ganun pa rin. Ito mga bro, na-i-connect ko na yung kanyang yung ating TV Plus. Na-i-connect ko na yung 12 volts. Ngayon ang ikakabit naman natin itong yung pinaka panel niya. Tapos ikakabit din natin yung kanyang yung backlight. Dito nakakonect yung backlight Ito na mga bro, na-i-connect na natin yung kanyang LVDS. Yan. Pati yung kanyang backlight. Yan. Ngayon tetestingin natin. Ipa-plug in ko lang. Ito na mga bro, ipin-plug in ko na yung TV Plus. Hintayin na lang natin. Saka ako ipa-plug in yung ating TV. Check natin. Hindi pa nag-on Yan. Check natin. Naka-on na yung ating TV Plus. Pindutin lang natin yung sana ba yung niya ito. Yan. No signal. I-off muna natin yung TV Plus. Tas on natin. Yan mga bro. Di bali okay na siya Yan. Minsan kasi mga bro, kapag halimbawa nagkakaganon, minsan doon lang sa LVDS nya minsan kailangan lang linisin, minsan nagkakaroon ng corrosion siya dahil yung unit na to na kung di ako nagkakamali matagal siyang hindi ginamit kaya nagkaganon. Kailangan lang i-refresh. Pero kung makikita nyo mga bro, okay na siya Maayos naman na siya.
Ngayon, iti-testing na lang natin ng medyo siguro mga 30 minutes kasi after kasi ng 30 minutes o mga ilang minuto lang, ganun lumalabo na siya. Pero ngayon, iti-testingin natin siya kung mga ilang minuto. Siguro mga 30 minutes, ihayaan natin nakahanggang ganito. After nun, saka natin ilalagay dun sa case niya uli. I-obserbahan muna natin mga bro. Ito na mga bro. Di bali nakaka 30 minutes na tayo na nakaganito, nakahang lang yung ating panel kasi chinecheck natin kung magbabago yung kanyang display. Sa ngayon, after nung 30 minutes na tinest natin, hindi pa rin siya nagbago. Kasi nung una, pag ipin-login mo to, after mga 5 to 10 minutes, 5 minutes pa lang makita mo dumidilim na yung kulay niya. Blur, ano na yung kulay niya, hindi na makita. Tapos after no, magkukurap-kurap siyang ganun. Tapos didilim na siya. Pero ngayon, naka 30 minutes na tayo. Hindi pa nagbabago yung kanyang kulay, okay pa rin. Yan. Siguro parang inirefresh lang natin to eh. Nilinis lang natin yung LVDS. At yung iba pang parts, nilinis lang natin kasi medyo na-stuck daw tong unit na to. Medyo matagal din na hindi nagamit. Tapos nung ginamit, nagkaganon. Parang ni-refresh lang. Kasi gumagana naman daw to eh. Yun nga lang, nung binuksan, nagkaganon. Kaya, ang ginawa natin, ni-refresh lang natin. Ngayon, ang gagawin ko mga bro, ibabalik natin to dun sa kaha. Nang hindi pa siya naka-cover. Testingin pa natin habang para makita natin kung magkakaroon ng pagbabago. Ito na mga bro, na ikabit ko na yung kanyang panel, pero hindi ko pa nilagyan ng cover. Ilang minutes ko na rin nung naikabit ko siya, mga ilang minutes ko rin siyang tinesting hanggang ngayon. Makikita nyo, hindi nagbago. Hindi siya dumilim, hindi siya nagkurap-kurap. Kumbaga naging maayos naman yung kanyang hindi siya hindi nagbabago. Malinaw pa rin hanggang ngayon. Ang naging problema lang yung pinaka connection niya, yung LVDS. Minsan kasi ganoon na nangyayari kapag na-stuck, hindi nagagamit, nagkakaroon ng corrosion yung LVDS niya. I-check lang, tas linisin lang yung mga yung board niya, linisin lang. Tapos yung mga connection ng mga connection, i-disconnect nyo lang, tapos ibalik nyo, linisan, okay na. Ito, simple lang to. Baka kasi maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, try nyo lang, baka ganun. Ngayon, kung hindi nakuha sa ganun, magche-check na kayo dun sa kanyang T-convert. Pero dito sa ginawa natin, yun lang ang naging problema, kaya okay na to. Titestingin ko na lang, ibabalik ko na lang yung cover. Muli, maraming salamat po. Simple lang naman itong ginawa natin. Naway kahit pa paano ay magkaroon kayo ng idea kung sakaling magkaroon kayo ng ganitong klaseng trouble. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pagtsatsaga. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.